Magandang umaga ho sa inyong lahat. Pakibati po ng nakangiti ang inyong katabi ng magandang umaga. Good morning. Namiss ko po kayo. Hindi niyo ako dinadalaw eh. Ako dumadalaw sa inyo. Patuloy po natin ipagdasal si Father Enchoy. Bumubuti naman po at sa mga susunod na araw ay makababalik na po siya dito sa atin. At ipagdasal niyo din po ako, nung mga nakarang araw ay sinipon. No? Buti nga ngayon ay medyo maluwag na ang paghinga at hindi na ganong paos, pero paos pa din ng kaunti. No? Kaya pagdasal niyo po kami na magkaroon kami ng mabuting kalusugan upang kami patuloy na makapaglingkod sa inyo at maipalaganap ang salita ng Diyos. Mga minamahal ko mga kapatid, tayo ngayon ay nasa ika-25 linggo sa karaniwang panahon. At ang mga salita na ating pagninilayan sa linggong ito, una, ay yung salitang tiwala. Ang tanong, tayo ba'y katiwa-tiwala? Tayo ba ay katiwa-tiwala? Tandaan natin na ang lahat ng bagay ay nilikha. Ang lahat ng bagay ay galing sa Diyos. Una, kahit yung buhay na meron tayo ay galing sa Diyos. Ito'y hiram lang sa Diyos. Ang tanong, anong ginagawa mo sa buhay na ipinahiram sa iyo ng Diyos? Kung tayo'y patuloy ng magpapakasasa, magpapakayaman, at magpapaalipin sa mga makamundong bagay, tiyak na tayo may kapupuntahan, ang impyerno. Pero kung tayo'y magsusumikap at katiwa-tiwala sa buhay na ipinahiram ng Diyos, tunay na makakamit natin ang tunay na kayamanan. At ano yun? Ang kaharian ng Diyos. Ikalawa, mga minamahal ko mga kapatid, katiwa-tiwala ba tayo sa mundong ipinagkatiwala sa atin ng Diyos? Hindi natin pagmamayari ang Diyos. Hindi natin pagmamayari ang mundo. Ito'y ipinagkatiwala lamang sa atin ng Diyos. Ngunit anong ginagawa ng tao? Binababoy. Ang puno, pinuputol. Ang bundok, pinapatag. Ang dagat, nire-reclaim, tinatabunan. Saan mapupunta tubig? Hindi naman yan parang bula na mawawala. Saan mapupunta ang tubig? Sa kabahayan. Binababoy natin ang mundong ipinagkatiwala sa atin ng Diyos. Kaya wag na tayong magtaka kung bakit mayroong global warming, kung bakit matitindi yung pagbaha. At sa mga susunod na araw, ngayon, ang ganda ng panahon, tirik na tirik ang araw, pero maghanda tayo dahil papalapit ang malakas na bagyo. Pangatlo, mga minamahal ko mga kapatid, ay yung pera o kayamanan ng mundo. Tayo ba'y katiwa-tiwala sa maliit na bagay na ipinagkaloob sa atin ng Diyos, ang yaman, ang pera? Kasi mga kapatid, totoo naman na hindi masama ang pera. Money itself is not intrinsically evil. Hindi masama na yung pera. Ang masama ay yung pamamaraan kung paano ka nagkapera. Kung ito'y sa masamang pamamaraan, sa pagnanakaw, sa pangungurakot, sa maling magawain, yun yung masama. Yun ang masama. Kaya nga, pinapaalalahanan tayo ng mabuting balita. Anong sabi? Hindi mo pwedeng paglingkuran ng sabay ang Diyos at ang kayamanan. Kaya nga, sabi ng unang pagbasa, galit na galit ang Diyos eh. Bakit?
Kasi sa unang pagbasa, yung mga masasama, hindi makapaghintay. Ang sabi sa unang pagbasa, gusto na nilang matapos yung araw ng pamamahinga. Bakit gusto na nilang matapos? Kasi sa araw ng pamamahinga, bawal silang gumawa. At pag natapos yung araw ng pamamahinga, pwede na silang gumawa ng mga masasamang gawain. Dadayain yung, anong tawag dito? Timbangan, mamahalin, no? Itataas yung presyo ng bilihin para silang gano'y lumaki ang kanilang kita at maghirap ang mga tao. Ganyan ang nagagawa sa mga taong alipin ng kayamanan, alipin ng pera. Ang gusto lang nila ay magkapera kahit marami ang naaapektuhan. Ang gusto nila ay maraming magagarang sasakyan. Kung saan-saan pumupunta, malalaki, no? At mamahaling kotse, luxury, na? At mga mamahaling restaurant. Kahit ang mga tao'y binabahana at naghihirap. Yun yung masama. Kaya ang tanong, tayo ba'y tiwala? At pangalawa, mga minamahal kong mga kapatid, yung salitang kabaliktaran ng tiwala. Ano ba kabaliktaran ng tiwala? Ano ang kabaliktaran ng tiwala? Palitan nyo po yung A ng I, tapos bilisan nyo po yung pagbigkas. Ano ang kabaliktaran ng tiwala? Tiwali. Sa mundong ating ginagalawan, sa panahon na ito, laganap ang katiwalian. Alam niyo yung korupsyon, hindi lang naman dito sa ating bansa eh. Napanood niyo po nangyayari sa Nepal? Napanood niyo po yung nangyayari sa Indonesia? Aba, sinusunog. Marahas ang ginagawa nila. Tinutulak sa bangin. Biruin niyo yun. Yung mga korap. Pero hindi naman kailangan tayong kumantong sa ganun eh. Hindi kailangan ng dahas. At hindi sagot ang dahas. Ano ang sagot? Katarungan. Yung mga makasalanan, yung mga korap, ikinukulong. Hindi ibinoboto. Hindi pinagkakatiwalaan. Ang hirap sa atin eh. Pinagtitiwalaan at binoboto natin yung mga hindi naman katiwa-tiwala. At ayaw natin doon sa malinis ang record. Ayaw natin doon sa hindi korap. Sino ang naghihirap ngayon? Sino ang nilulubog ngayon sa baha? Tayo. Alam niyo, mga minamahal ko mga kapatid, sa mabuting balita, hindi ko po binasa ng mahaba kasi nga medyo paus pa ako. Pero ang sabi sa mabuting balita, kasama po dito yung talinghaga tungkol sa tusong katiwala. Ano ba yung tusong katiwala? Siya'y pinagkatiwalaan ng kanyang amo at ito'y inabuso niya. Nag-report, nalaman ng may-ari, pagbabalik ng may-ari, dapat tatanggalin na siya. Pero anong ganyang ginawa? Tatanggalin siya, pero ano kanyang ginawa? Yung patong doon sa utang, tinanggal niya. Na? Magkano ba utang mo? 100. Actually, ang talagang utang nun ay 50 lang. Pinatungan niya ng doble. Na? Sabi niya, sige, tanggalin mo na yung kalahati, 50 na lang. Ngayon, pag siya'y tinanggal ng kanyang amo, mayroong kukup-kup sa kanya. Bakit? Utang na loob. Kasi tinanggalan niya ng utang, kalahati, ang mga taong ito. Kanino may utang? Sa amo, hindi naman sa kanya eh. Pinatungan niya yun. Tinanggal niya yung patong niya. No? Sa huli, talagang wais. Kaya nga mga kapatid, huwag kayong magtaka. Hindi hinahangaan ng Panginoon yung masamang ginagawa. Ang hinahangaan ng Panginoon ay yung kanyang katalinuhan. Yung kanyang pagiging wais. Yung kanyang pagiging madiskarte. Kasi kahit kailan, mga minamahal ko mga kapatid,
Hindi kahanga-hanga ang tiwali, ang mandaraya. Hindi tinutularan ang tiwali at ang mandaraya. Ang dapat sa mga tiwali at mandaraya, pinaparusahan, kinukulong. Kaya nga mga minamahal ko mga kapatid, anong sabi ng Panginoon? Maging madiskarte. Ang salita din, pangatlo ay diskarte. Diskarte. Hindi diska. Hindi diska. Ako, kayo naman. Kayo talaga. Diskarte ha. Hindi diska. Mga kapatid, no? Kung hahayaan natin na ang mga tiwali at mandaraya ay patuloy sa kanilang pandaraya, patuloy tayong magiging kawawa. Kung tayo'y patuloy na mananahimik at magsasawalang bahala, kung patuloy tayong magtitiwala sa mga tiwali, talagang sila'y magtatagumpay at tayo'y patuloy na maghihirap at magiging kawawa. Sana mga kapatid, huwag manahimik. Makapangyarihan ng iyong boses. At sang sa gayon, mga minamahal ko mga kapatid, hindi pa huli ang lahat. Na magkaroon tayo ng pag-asa sa kinabukasan dahil meron tayong ginawa at hindi nagsawalang bahala. Amen.